Sa araw-araw na narito tayo sa mundo, madalas natin silang makaengkwentro. Sa anyong pira-piraso at bulto-bulto, dinarandaanan at pinandidirihan. Ang mga basura ay parte na ng ating pamumuhay. Sa araw-araw na nakakadaupang palad natin sila, pumasok na ba sa isipan mo kung saan sila natitipon at anong papel ang nagagawa nito sa mga taga-roon? Sa isang sitio sa bayan ng San Pablo, Laguna, ay dinala kami ng masangsang na problema na matagal nang kinakaharap ng buong mundo. Napadpad kami sa isang lugar na kung tawagin ay Sitio Balok. Sumalubong sa amin ng pila ng truck, lulan ang mga basura galing sa kabuuan ng lungsod at mga karatig bayan. Narito tayo ngayon sa dam site ng Sitio Balok at alamin natin kung paano namumuhay ang mga tao sa gilid nito. IT 60s, doon na talaga nagtatapon ang bayan ng San Pablo sa Sitio Balok sa lupa na pag-aari ng mga Cabrera. Bali, inuupahan ng city yung lupang yung para doon tayo magtapon. Napili naman kasi yun kasi medyo malayo sa kabayanan, wala pang nakatira doon. Dito raw napupunta ang mga basurang itinatapon natin. Hindi kalayuan sa gilid ng malawak na tapunan ng basura ay nakilala namin si Mang Arturo. Isa siya sa dating caretaker ng dump site. Si Arthur Mapa, taga Damsay, Pablo City. Ako pang-apat na caretaker na diyan sa Damsay. 1995 pa ako diyan. Natapos ako 2000. Wala na pandyan. Nung ako namang malakad diyan sa Damsay, ayos naman. Lahat ng tatapon, kaya patapon namin. Tsaka maluwan nung una, kahit 10 oras ng gabi, tatapon. Eh ngayon, wala na, 4 oras na ngayon dyan. Ayon sa datos ng DENR, lumilikha ang Pilipinas ng 61,000 metriko tonelada ng basura kada araw, kung saan 20% nito ay plastic waste. Ito ay nangangahulugang gumagamit ang mga Pilipino ng 160 milyong sachet at 40 milyong shopping at tin film bags araw-araw. Bungad pa lang ay umaalingasaw na ang amoy ng gabundok na basurang marahil ay naging parte tayo sa pagiging bundok nito. Kapag sinuyod pa ang lugar sa paligid ng basurahan, matatanaw ang hanay ng mga kabahayan. Iba't ibang uri ng basura ang madadatnan sa dam site ng Sitio Balok. Nariyan ang lahat ng uri ng plastic, laruan, electronic devices at maging appliances. Maputik ang daanan. Naging pahirapan pa ang pagsuyod sa sitio dahil bukod sa alimuum ng basurahan, hindi rin nakisama ang panahon. Hindi ko tuloy maiwasang isipin na pinaparusahan na tayo ng kalikasan. Sa patuloy pang paglalakad, tumambad sa amin ang sangkaterbang basura. Ngunit sa kaso ng mga naninirahan malapit sa dump site, biyayang maituturing ang duming nililikha ng ibang tao. Sa halos 1 oras naming paglalakad, nakilala namin ang pamilya Abarquez, isa sa mga residente ng Sitio Balok na patuloy na niyayakap ang para sa kanila'y biyayang itinatapon lamang natin.
Sa 20 taong pamamalagi ng pamilya Abarquez sa Sitio Balok, ipinagsapalaran nila ang paninirahan sa probinsya ng Samar kapalit ang hindi nila aakalaing tahanan sa gilid ng hindi pangkaraniwang basurahan. Po ang aking tatay, meron po siyang kapatid dito. Dati mamasyal-masyal lang po kami. Ngayon, nagkaroon po kami ng parang may basura siya. Parang maganda sang hanap buhay namin. Kumbaga nainganyo kami sa basura. Kaya yun, nanirahan kami dito. Noong una ay hindi ko pa lubos maisip kung paano nagiging biyaya ang basura hanggang sa nakita ko ang nakahain sa kanilang plato. Sige po, salamat po. Ang tawag po doon ay pagpag. Naiyas. Bigay lang po ito sa amin doon po nagaya po ng mga Jollibee, Macdo. Sa kabila ng hindi ka nais-nais na amoy ng basura, tila wala silang pamimilian kundi piliin ang sitwasyon nila ngayon. Naamoy namin yung ng basura. Sanay-sanay na kasi. Sasanay na kami. Sa pagsulog po, nakaka-apekto din po. Oo, nakaka-apekto din siya minsan. Ano po yung ginagawa niyo para po makatulog? Yung Bex, kaya yung tawag dito yung para yung manghang sa ilong para makatulog kami. Para hindi namin siya kasi nung naaamoy yung ng basura. Pero kagaya ng dahilan nating lahat kung bakit natin ito itinatapon, hindi lang biyaya ang napupulot nila sa basura. Nariyan ang mapagkakataong makakuha sila ng problema sa kanilang kalusugan at kalaunay magpalala sa kanilang karamdaman. Nagkakasakit po ba kayo yung mga bata po? Po, hindi na po naiiwasan po yung kasi tulad ng sabi nasa basurahan nga po kami kaya hindi po naiiwasan. Ano po kaya yung mga madalas na sakit po na natatawag? Pagtatay. Yun po. Malalas na nakukuha sa galing. Kagaya ng maraming hikahos sa buhay, pagtitiis ang nagiging sandata nila para manatili sa espasyong nilalamon na ng basura. Nitiis na lang namin kasi dito na kami nakatira. Dito yung pamumuhay namin . Wala kaming sariling tirahan kundi dito. Wala naman kaming malilipatan kasi mahirap lang kami. Hindi man dapat sa basurahan ang kanilang palaruan, nakikinabang rin ang kanilang kamusmusan dahil sa mga laruan na kung bibilhin pa nila ay tiyak na lalong mabubutas ang kanilang bulsa. Hello, magandang umaga sa inyo. Kumain na ba kayo ng agahan? Diba, malaking dam site yan. Di maraming bagay-bagay dyan. May mga na pulot na ba kayo or nakuha ang mga bagay na kinatuwa nyo? Ginto po. Ginto? At cellphone. Cellphone? Pera. Opo. Pera, ang dami rin pala makukuha dyan. Yung mga laruan nyo, saan galing yan? Sa basurahan po. Sa basurahan din. Sino nagkukuha niyan? Mga magulang po. Bakit? Hindi kayo pwede pumasok sa loob. Bawal po. Patat lang. Napapawi man ng mga laruan ang hirap ng pumumuhay sa gilid ng malawak na basurahan, hindi naman ligtas ang kanilang musmus na pangangatawan. Minsan po nasusuka kami pag nakain po kami. Sumasakit po. Bagamat may mangilan-ngilang nakikinabang sa kakarampot na basura bunsod ng kahirapan, sa problemang ito, hindi lamang mga tao ang nasasagasaan. Sa usaping basura, hindi lamang tao ang nagdurusa, mas higit na dumadaing ang kalikasan. Sa katagalan ng panahong nariyan ang presensya ng mga basura sa buong mundo, matagal-tagal na rin ang ginagawang hakbang ng mga lokal na pamahalaan sa pagkontrol sa dami ng basurang nakukonsumo natin. Nasa ang dako na kaya tayo ng mga ito ng gobyerno? Aside from the waste to energy, nagpapatupad din tayo ng waste segregation. Kasi sa pamamagitan nito, may iwanay natin yung pwede pa nating magamit.
at hindi makatapon sa landfill. Sa ngayon, meron din kaming MOA with gardenia, which is yung mga residual waste, yung mga plastic na hindi napapakinabangan o hindi nabibili sa ating mga junk shop, katulad ng balat ng candy, sachet, mga sandubag. 3 kilo nito is napapalitan ng isang loaf bread ng gardenia, which is 80 pesos din. 60 to 80 pesos din yung value. Then kung maiipon naman natin yung panay gardenia packaging o yung mga plastic ng gardenia, 1 kilo nito mapapalitan ng isang waldok. Isa na sa gawa ngayon ng ating city para mabawasan ang mga basurang itinatapon sa langit. Ayon sa pag-aaral, inaabot ng 100 taon bago matunaw ang mga basura, partikular na ang mga plastic waste. Dati pantay lahat yan. Walang balon yan. Sa unang tingin, hindi mo aakalaing ang hugis-burol na kulupang ito pala ay malaking bahagi ng mga basurang naipon sa katagalan ng panahon. Ito din po yan, yung mataas niya, ang basura din. Dati, nadatnan namin siya yung basura, kaunti-kaunti lang siya. Hindi siya ganyang karami. Nung una, maaluan kami dito. Ayos naman. Kasi hindi pa ganyan ang basura. Maayos pa siya, marami pa siyang, yung maganda pa ang paligid. Tapos ngayon, hindi na siya maganda kasi mabot na dito sa mga bahay-bahay yung basura niya. Pagka marami na rin siyang kimikal na tinatapos sinatiyan, nalalawak na namin. Ang problema sa basura ay tila hindi na malulusaw, lalo't higit ang ilan sa atin ay dito kumakapit. At dahil dito ay naiipit sila sa isang dilema. Bagamat hindi ito ikinatutuwa ng kalikasan, masisisi ba natin sila kung sa basura nila napupulot ang kaunting pag-asa? Para sa pamilya Abarquez at mga residente ng Sitio Balok, totoo nga siguro ang kasabihang may ginto sa dulo ng baghari. Ako po si Sean Libranda at ito ang Biyaya ng Alimuom.